Pag-uusapan natin ngayon kung bakit maraming mga Filipino ang nag-iipon ng tama pero sobrang hirap pa rin umasenso or nahihirapan pa rin sa buhay. Yan. So kung nakarelate ka dyan, usap ulit tayo. Okay, raw video lang, walang mga edits and all. Welcome sa channel ko. By the way, naglagay na ako ng subscribe. Nakabaliktad pala yan dyan sa inyo pero so isa yan sa sign na mag-subscribe ka na. Okay, so sinulat ko dito yung mga points no na pag-uusapan natin, yung mga discussion points na pag-uusapan natin and yung mga realization ko na din sa mga nakikita ko personal and maybe ikaw din mismo ay na-experience mo siya or nakikita mo siya no bilang isang Pilipino. Okay, so pinakauna na andito is yung tinatawag natin na dahil sa utang na loob. Yan, so nakarelate ka ba dyan, di ba? Utang na loob or yung mga family obligations natin. Now, don't get me wrong, dahil of course, tayo ay mga Filipino and nasa culture talaga natin no, to help our family. Di ba? However, itong cultural expectation na to, yung pagtulong natin sa ating ah, kapatid, pinsan, kamag-anak, parents and all, somehow nakaka-affect din pala siya no sa natin, sa pag-iipon, 'di ba? So, for example, ikaw, no, magkano ba yung sahod mo and all, then part doon, marami akong kakilala personally no, na nasa abroad. And then majority ng sahod nila or let's say half napapadala nila sa pamilya nila no instead of paying themselves first. And isa yun sa reason, 'di ba? So ito yung kumbaga sinasabi ni dito na pasasalamat 'yan. Okay? So again, hindi naman bad 'yun but nakakapag-affect pa rin siya no sa savings mo and sa pag-asenso mo somehow. Alright? And of course, it's better to give than to receive, 'di ba? So yun naman yung pinaka rule doon. But again, sa ibang culture, hindi ito ganun ka paano ba, parang uso, gano'n na ito yung ginagawa and also parang sa Pilipino andun talaga 'to. So pangalawa is yung, palagi ko 'tong naririnig dati sa mama ko yung ningas kugon yung term dun, ningas kugon sa pag-iipon. So ibig sabihin lang may mga times na very excited ka mag-ipon, like for example end of the year, sabihin mo talaga na mag-iipon na talaga ako. January grabe ipon ka, February, then March wala na. So parang ano ka kumbaga hindi ka gano'n ka-consistent sa pag-iipon. So pinaka common din 'yan tsaka wala kang consistency and then wala ding financial system na tinatawag. Okay. So ano lang kumbaga kung kailan mo lang gusto mag-ipon, dun ka lang din mag-iipon. So pangatlo nasa listahan natin is yung tayo mga Pilipino mahilig dito. Okay, yung fiesta. Tinatawag din natin 'yan na padrino culture, 'di ba? So ito yung kailangan meron kang somehow maiambag 'yan sa mga birthdays, sa mga fiesta, sa lamay or sa ano pa ba yung mga ginagawa natin mga Pilipino, 'di ba? Kasal. Okay, so ito kasi yung kumbaga nahihiya tayo minsan pag hindi tayo nag-abot, 'di ba? So sa Bisaya tawag namin dito amot-amot. Uy, amot-amot na ta, 'di ba? Okay, so isa 'to. Alright, then sa reason and then pang-apat no na nasa listahan natin dito is extended family living setup. So hindi naman marami yung gantong situation pero again, meron tayong mga kababayan no na they are really 100% merong responsibility sa buong sambayanan nila doon, sa buong baryo, parang gano'n, no? And I have some names in mind, no? And kumbaga, naisip ko parang ang hirap nun sa situation nila and all na even mga pinsan, okay, mga pamangkin, okay, pati pagpapadala ng gatas and everything or kuryente doon, 'di ba? So sila yung sila yung ah nagbibigay. Yan, sila yung nagbabayad and all. Right? Tapos, eto naman. Alright? Very uso din sa sa atin mga Filipino yung um, pakitang tao. So parang harsh man siya
pakinggan. Pero especially right now sa world na meron tayo, social media and everything, gusto natin, no? Maraming tao na parang ayaw malamangan, no? Yung baga, yun yung parang dumilim ata yung camera ko. Pero again, raw lang to. So, no worries. Sana tayo doon? Peer pressure na tinatawag. So, okay. So, ang mangyayari, bili ng gadget dito, upgrade yan and all. Kasi yung classmate ko, nag-upgrade na sila, upgrade na din ako and everything. Peer pressure on all social media. So, isa yan. So, yung ipon natin, nasasaktan and all. Kahit hindi pa ready, bumibili na ng sasakyan, kaagad, or anything. Okay, dahil sa para, kumbaga, mayaman tingnan. Okay, so mayaman tingnan sa labas, pero the inside pala, baon-baon na pala sa utang, no? Or kahit pambayad ng rent, inaano pa, no? Pero again, isa to, no? Isa din to na sobrang delikado na kailangan nating iwasan, okay? So, tapos, pang-anim na nasa listahan natin is yung kakulangan ng financial literacy. So, hindi kasi common sa atin to. Kumbaga, ngayon na lang to somehow, no, natuturuan tayo mga Filipino, no, about financial literacy and everything, no. Pero before, wala talagang ganito. So, dahil kulang tayo sa ganitong klaseng knowledge, so, yung tendency natin is gumastos lang ng gumastos. 'Di ba? So, hindi naman tamad yung mga Filipino. Karamihan ng mga tao, mga Filipino, hindi naman tamad, 'di ba? Isipin mo yung mga magsasaka. Okay, araw-araw 'yan pumupunta ng bundok. Okay, kopra, tanim, lahat. Sobrang nakakapagod 'yun, hakot-hakot. However, bakit hirap pa din? 'Di ba? Kasi again, yung financial literacy nga. Okay? Then, meron din ito. Okay, bahala na yung emergency fund mentality. So, ikaw, tanongin kita, meron ka bang emergency fund? No, magkano ba yung emergency fund mo? So, yung emergency fund dapat at least 3 months, no, na equivalent sa monthly na expenses mo. So, for example, in your case, or let's say, in my case, for example, so yung monthly na expenses namin